People of the church, good morning, and God bless every nation. Isang mensahe na naman po ang ibibigay sa inyo ng inyong pastora sa umagang ito. At sinabi po dito sa Efeso 2:8, babasahin pa natin. For it is by God's grace that you have been saved. Through faith, it is not the results of your own efforts, but God's gift, so that no one can boast about it. So, ano po daw ang ating kalagayan sa harap ng Diyos? Ano po ba ang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos? Ayan, at sinabi po dito ng Diyos, hindi tayo nangaligtas dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi tayo nangaligtas dahil sa ating sariling pagpupursige. Bagkus, naligtas tayo by the grace of God. Ang ating kaligtasan ay bunga ng kahabagan ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos, ng mercy ng Diyos, kaya tayo naligtas. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo nandito, kaya tayo nakakapagpatuloy dahil sa biyaya ng Diyos ang lahat ng yan. So hindi sa sarili daw nating magawa, kaya sabi, wala daw pwedeng ipagmalaki ang sinuman. Sa paningin ng Diyos, ganito ang ating kalagayan. Sabi sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. At sinabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di po ba? At sinabi naman sa Roma 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ang ating kaligtasan ay bunga ng habag ng Diyos. Ang ating kaligtasan ay mercy ng Diyos. Hindi ito sa ating mga mabubuting gawa. So, ganito. Marami ang tao ngayon, mabubuti ang puso, mababait ang mga puso nila, mapagbigay, padiyos. Sabi ng mayaman sa Mateo, sinabi po na lahat na nakamtan niya, bunga naman ng kanyang pagsunod sa Diyos. Sinunod naman daw niya ang lahat, kaya mayaman siya. Ibig sabihin, sabi ng Lord, sundin mo ang lahat ng mga utos. Sabi ng mayaman ito, sinunod na po ang lahat na utos mo. Sabi ni Jesus, may kulang pa para sa iyong kaligtasan. At sinabi ng mayaman, ano po ito? Ipamigay mo ang iyong mga ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan nito at pumunta ka sa akin, sabi ni Jesus, at sumunod ka. Doon sa part na yun, nalungkot ang binatang mayaman sapagkat ipapamigay ito ang kanyang kayamanan. So, sa madalit sabi, nais ng Diyos na may kabahagi siya doon sa yaman na meron tayo. Nais ng Diyos na yung kayamanan na meron tayo dulot ng ating pagsusumikap, dulot ng ating pagpupursige, dulot ng ating mga pinaghirapan, bunga ng ating mga pangarap, kaya tayo ay masagana, kaya tayo ay mayaman, kaya tayo ay nakakamtan natin ang ating mga pangarap, bunga ng ating mga pagsisipag. Ngunit, wala naman siyang pusong mahabagin sa kapwa, which is ito yung nais ng Diyos. Kapag sumunod ka sa gusto ng Diyos, di po ba, sundin mo yung kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Magka-connection po yung dalawa. Ano po yung kalagayan natin sa harap ng Diyos? Lahat tayo ay makasalanan. Pero yung connection natin sa Diyos dapat nandoon. Kasi naligtas tayo hindi sa mabubuting gawa natin, kundi dahil ito sa habag ng Diyos.
So, kung ikaw ay nananagana, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay nakuha mo ang iyong mga kasaganaan dahil sa pagpupursige mo sa buhay mo, kailangan i-connect mo yung sarili mo sa Diyos. Di po ba? Connection muna. Kailangan muna natin tanggapin ang Diyos at tayo ay magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya, sumunod sa utos ng Diyos, and then go. Gawin natin yung mabubuti na meron sa ating kalooban. Yun po, kasi kahit gumawa tayo ng mabuti sa ating mundo, kung wala naman tayong pakikipagrelasyon sa ating Diyos, na siya talaga ang ugat ng kahabagang ito, so wala po, lahat saysayang yan sa harap ng Diyos. So mga kapatid, hindi daw tayo pwedeng magmalaki dahil sa ating mga mabubuting gawa, bagkos ang lahat na mabubuti nating gawa ay kailangan ito ay ma-acknowledge natin yung tunay na nagbigay sa atin ng mabuti, kundi ang Diyos yun. Kaya sabi nga doon sa mga sa salita niya, ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya tayo nakakapagbahagi ng ating pag-ibig sa iba. Tayo ay umiibig sa iba, tayo ay nakakapagbahagi ng ating kabutihan sa iba, dahil ang Diyos ang unang naging mabuti sa atin. Ang Diyos ang unang nahabag sa atin, kaya yung habag na meron tayo na ipapamahagi din natin sa iba. So, mabuti ang kalagayan natin sa Diyos, sa paningin ng Diyos, mabuti ang ating kalagayan sa Kanya. Ito yung tamang gawin sa kalooban ng Diyos, nakapamahagi tayo ng ating mga kabutihan sa iba, dahil mahal natin ang Diyos. Yun po, mahal natin ang Diyos, sinusunod natin ang Kanyang utos, sinusunod natin ang Kanyang kalooban, kaya yung pagmamahal na binigay din sa atin ng Diyos na ipabamahagi din natin sa iba. So ito po yung nais ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya nga, ang kalagayan natin sa harap ng Diyos, nagiging mainam, nagiging kaloob-loob tayo, nagiging kalugod-lugod tayo sa Diyos, kung ang kalooban ng Diyos nasusunod natin lagi sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ano ba daw ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos? Meron tayong pisikal. Ito yung pisikal, kapag nawala ito dito sa mundo, tayo ay babalik sa alabok. So, ano naman yung isang kalagayan natin? Kailangan kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, dahil yung ating kaluluwa, ito yung babalik doon sa Kanya. So, makakarating lang ito sa kaharian ng Diyos kung tayo dito ngayon ay nakakasunod sa Kanyang kalooban. Po ba? So, ang ating kaluluwa, babalik ito sa Diyos at ito yung hahatulan. So, ang sabi, pupunta tayo doon sa Kanyang kaharian kung tayo ngayon dito ay nakakasunod sa Kanyang kalooban. So, walang problema yun. Nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos, nananampalataya tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. So, ito ay para naman sa paghahanda sa ating kabilang buhay. So, napakaganda yun. Nakakagawa tayo dito sa physical natin na kalagayan, mabuti tayong tao, nangangarap tayo, ayon sa pangarap na nais ng Diyos sa atin, okay lang yun, go lang sa buhay natin, basta lagi nating tatandaan, huwag natin kalilimutan yung relasyon natin sa Diyos, upang kapag tayo ay lumisan dito, kasi sabi, a man is destined to die at once, and after this is judgment. Pagkatapos daw natin mamamatay dito sa lupa na to, ang susunod nating haharapin yung paghuhukom, yung paghahatol ng Diyos. So, maganda kung may relasyon tayo sa Diyos, maganda kung maganda ang ugnayan natin sa Diyos, walang problema. Go sa ating mga ginagawa. Kaya mga kapatid, God bless everyone.